At ito na nga guys yung ating part 2 ng ating time chain replacement. Dito sa pagkakataong ito, magkakabit naman tayo ng ating time chain. Nakabili na nga ako dito ng bago. At kung papasan nyo, ito nga yung pinakabago niya. Hindi ko alam kung anong naging model na to, pero ang bili ko lang sa kanya is 79 pesos ko lang siya nabili. China nga lang to, kaya medyo mura siya. Kaya pwede palagay ko okay na to, tatagal na rin to, okay na rin siya. 84 nga pala nakalagay niya rito. Hindi ko alam kung 84 stitch yata yan, yung pinakadami ng kanya nga pinakakadena niya na yan. Kasi nung binilang ko kasi itong isang part na to is 42. Siguro ano yan is times 2. Yan, 42 yan eh. 42 siya. Tapos times 2 siguro yan. Ang ibig sabihin niya, kaya naging 84. Hindi ko kasi kabisado kung paano yan ang sukatan yan. Kaya yan, dinala ko na lang yung luma at saka sinukatan na lang namin doon, tsaka binilang namin yung stitch. At ganyan nga yung nangyari. At dito nga, susubukan natin kung ano ang tsura na to pagka ating pinagpantay, kung kasing haba niya ba o hindi. Andito kung makikita nyo nga rito na mas mahaba nga dito yung pinakalumang time chain niya. Gawa nga na lumog na nga ito. Yan ang sukatan natin. Pagkapantay natin yung sa pinakataas niya, yan. Mapansin nyo ito yung pinakadulo niya. Ayan. Mahaba na yung nasa bandang yung ano niya, sa kaliwa niya. Yan yung hawak na yan. Kahit sa pagbebend din lang natin ng ganito, ginawa natin siyang arco. Kung papansin nyo, kitang-kita naman na napakalaki na ng diferensya ng luma at saka ng bagong time chain. Ayan. Kaya talagang papalitan na talaga natin siya kasi nagiging cost niyan yung maingay na yung kanyang ano. Ito nga pala ang pinaka-roller niya na to sa pinaka-tensioner niya. Hindi ako nakabili niyan. Hindi ko napansin, napudpud na rin pala to. Next time papalitan ko lang yan. Dito nga lang pala siya pinadaan sa parting ibabaw. Tsaka siya tinulak papunta sa kabila. Tsaka dinukot ko na nga lang siya. Kumuha ko ng pinaka-stick o kahit anong pwedeng pang sundot para makuha ko yung pinaka-timing chain niya. Ayan, ito na nga siya sa kabilang part. Ayan. Tapos babalatan ko lang siya. Papansin niyo yung kamay ko. Ayan. Para may suit natin siya dun sa kanyang gear. Ayan. Dito sa upper part na kailangan natin ng bolt dyan. No? Kahit anong patusok yan para hindi natin mahila papunta sa makina yung ating chain. Ayan, ganyan. O pwede rin naman natin pwedeng flat screw o mga screwdriver. Pwede rin yun. Kung nakita nyo nga dyan allen na nga lang ginamit ko. Ito yung ayan, sa pinaka-center niya, rubber niya. Ayan. Pinaka-center guide chain niya sa pinaka-gitna. Sa paglagay niya, kung mapansin nyo, doon ko na nga lang siya pinadan sa kabila na yan. Ayan, doon ko siya dinaan. Kailangan dito, magsakto yan. Ito yung pinaka-lock niya, bolt lock niya. Meron siyang alloy washer. Ayan. Kung mapansin nyo rito, ang diskarte ko dyan, inangat ko ng konti rito sa pinaka-ibabaw niya ayan, inangat ko siya doon para tumapat yung kanyang butas. Tsaka natin siya lalagyan ng bolt. Tapos sigpitan na nga lang natin siya ng 10mm na range o kaya TIG range. Yan. Kasi ito nga yung din natin napalitan. Next time ko na ito papalitan. Ito yung pinaka roller tensioner niya. Kasi nakalagay siya dun sa pinaka tensioner niya. Pagka tinulak ng tensioner, yun yung magdidiin sa pinaka chain. At ito na nga ilalagay na nga natin ito. Nakita niyo itong pinaka yung dot na yan. Yun yung may timing. Hindi natin siya ilalagay sa parte na yan sa pinakataas. Meron siyang marka doon o may flasher ron sa pinakataas na yon. Kailangan tapat na tapat siya ron. Kaya ito, bago ko to tinanggal tong magneto na to, tsaka yung naka-timing na siya para pag binalik ko, salpakan na lang din at hindi ganun kailangan pambuksan yung buong makina para makita natin kung yung pinaka-piston niya o yung ano niya nasa taas. Kaya bago nga tinanggal yung magneto niya tsaka ito, tiniming ko na. Nilagay ko na sa pinaka top dead center yung pinaka niya, piston. Yan. Once kasi na hindi na to naka-timing, hindi natin mapapandar yung motor o pinaka-gargar yung pinakatakbo niya. Parang umahagok ang takbo niya. May possible pa na masira yung ating piston. Ito na nga yung ating pinaka-tensioner niya. Yung pinaka-spring tensioner niya na tumutulak nga dun sa ating tension para tumigas pa yun. Mapapansin niya, bininat ko pa nga yung kanyang pinaka-spring niya para madagdagan pa yung pinaka-tension niya. Yan, para tumukod siya dun sa pinaka-tension niya yun. Pasok lang natin sa loob yung pinaka-barrel na yun. Tapos, susuot natin itong pinaka-spring niya. Ito yung kanyang spring.
Tsaka ito yung kanyang bolt cap. Ayan, ganyan ang tsura niya. Sa bolt cap nga natin, meron nga din itong alloy washer. Ito. Nalagyan natin yung alloy washer. Huwag natin kalilimutan niya para hindi tumulo yung langis. Yung pinaka-gasket niya. Ayan. Lagyan natin yung pinaka-barrel. Then, lagyan natin itong spring. Sa paglagay nga lang yan, kailangan, kung mapapansin nyo yan, diniin ko muna siya. Mas pakakapitin ko muna yung pinaka-bolt lock niya na yan bago natin siya pihitin ng yabe. Ayan. Pakagat muna natin siya. Ayan, pag kumagat na siya, okay na, pwede natin siya bitawan. Ayun, ganun lang. Ganun lang kasimple yan. Igabit. Tsaka natin siya pihitin ng 14mm. Ayan, 14mm. Pwede na tayo magpalit ng ganyan mga tensioner kahit na hindi natin ibaba yung makina. Diyan lang natin sa pinakailalim yan. Bubuksan lang natin yan. Tapos palitan na natin bago. Pwede na yung ganun. Kasi minsan yan din na nagiging sadin ng kanyang pagkasira ng pagkaingay. Nakala natin timing chain, nung pala sira lang yung ating tensioner. Kaya kung mapapansin nyo, nagpe-play na siya. Ayan, nagdidiin na yung pinaka-tension niya. Ito na nga yung ating pinaka-cap niya. Hindi rin ako nakabili ng pinaka-rubber na to. Susungkitin ko nga lang itong pinaka-rubber niya. Papasin nyo. Dahan-dahan lang sa pagsungkit ito kasi baka maputol. Hindi nga tayo nakabili ng pamalit ito. Kaya gagawin ko na lang ito ng paraan para sigurado pa rin tayo na hindi kumatas ng langis. Kasi dadaan yung langis dito. Kaya may mga rubber yan para hindi umagas yung langis dito sa kabilang parte. Dahil stator natin hindi dapat na nababasa ng langis. Hindi katulad to ng mga smash na babad sa langis yung kanyang stator. Ito kasi hindi. Mga primary tape hindi talaga siya nababasa ng langis at masisira siya. Pinunasan ko nga lang ito ng mabuti, yung pinaka-edge niya, pinaka-groove niya, tapos lalagyan ko lang siya ng teflon. Ang pinaka-purpose ng teflon na to ay para umangat pa ng konti yung kanyang rubber. Para umangat yung rubber niya. At the same time, kahit paano, sealed na din to para sa ating langis. Dahil hindi nga ako nakabili ng bago nating rubber o seal. May nabibili na itong magneto seal na to, set na siya. Kaso nga lang, hindi nga ako nakabili. Itong kainaman kapag kahit paano marunong tayo magbaklas niya, kahit hindi naman tayo professional, nababaklas natin ng maayos yung ating makina, malaking tipid dyan kasi iupo pa natin ng mekaniko. Gawa nga ng mahal din ang pagpapalit ng ating time machine. Samantala kung mapapansin nyo kung magkano ko lang nabili yung time machine natin is 80 pesos lang siya. Kaya napakamura lang niya. Kahit magpalit tayo nun every half year, okay lang. Kasi tayo lang ang gumagawa. Once na pinadali mo yan sa isang shop, doon tayo mabibigatan ng gastos. Abala pa sa atin. Dito pagka may open time lang naman ako, tsaka ko lang naman to pinapalitan o inaayos yung ating makina o yung ating motor. Ayan. Dininan ko nga lang siya gamit nga yung pinaka-rubber foot niyan. Yung footrest, diniin ko nga lang siya ron. Para mas maging flat pa ng konti yung ating rubber. Para hindi tayo mahirapan magpasok. At dito may dalawa ditong yung mapapansin may o-ring din ditong ayan, rubber o-ring din yan. Ang napansin ko nga rito na mapapansin nyo na biyak na rin isang ating rubber o-ring. Yan. Hindi rin pwedeng mabiyak yan. Gawa nga na pagka yan ay nabiyak, dyan din mag-uumpisa ang tumagas yung langis galing sa makina. Pupunta rin sa ating stator at masisira yung ating primary coil. Kaya yan, papalitan natin siya ng bagong rubber. Yung nasa part na ilalim, okay pa naman siya. Kaya itong pinakataas lang, yung ating papalitan. Sa paglalagay ko nga yan, ang naging diskarte ko dyan, naglalagay nga lang ako dito ng pampandikit niya. Ito nga ang ginagawa ko, pandikit niya ay ang grasa. Konting-konti lang, yan, para dumikit lang yung rubber dun sa pinaka butas o sa makina niya. Para habang nilalagay natin yung kanya cover, hindi malaglag yan. Kasi pagka nalaglag yan, may possible na kumatas nga. Tulad yung sinabi ko, baka kumatas yan, masisira yung ating primary coil. Yan, tapos tap nga natin siya ng kahoy. Ang kahoy yung pinagtatap ko dyan. Kapasin nyo, baliktad yung martilyo. Yung pinaka-hawakan ng martilyo yung tap ko dyan. Para maiwasan naman natin yung pagkabasag niya. Yan, papasin nyo, medyo sumikip na nga yung pagkakatap natin dito. Gawa nga ng nilagyan natin ng teflon o umangat yung konti yung pinaka-rubber niya. Yan, taklang natin siya hanggang sa medyo pumikit na siya o lumapat na yung kanyang cover.
paikot lang ang magiging tap natin dito para mapapansin niya paikot ko siya pinupukpok para maging flat siya tsaka sabay siyang pumasok. Nasa gilid na yan para pagka hindi pantay yung pinakabutas niya, yan, ikotin ko, doon ko siya tinas sa kabilang side niya para umikot siya. Ito nga yung mga tornilyo dalawa rito. Mapapansin yung tornilyo na yan, yung ginrinder ko kasi hindi ko matanggal. Ayan, i-ice lang natin to siguro. Kung ito pa ilalagay ko, gagrinderin ko na ngayon para madali ko na lang siya mabuksan sa susunod na bukas ko rito kung sakali. Meron nga ako nakita rito nga palang pamalit sana doon, pamamalit ko dun sa kabilang tornilyo, yung sumobra na, baka na maputol na masyado yan. Papalitan ko na itong isang part na to kasi masyado na malalim yung pagkakahukin natin dito. Baka sa susunod na pinihit natin ito, pag tinanggal natin maputol na, lalo tayo mahirapan, nagkakaroon tayo ng problema. Kaya yung mahaba nga na yan, pinutol ko na lang. Ito ginawa ko nga siya. Pinalalim ko yung kanyang groove para sa flat screw na pag next time mabubusong ito flat screw na gagamitin ko. O yung flat na bala ng ibabala natin sa pinaka-impact drive niya. Ito na nga yung pinutol natin nga pinaka pamalit natin. Ayan, pinutol ko na nga lang siya. Mahaba kasi yan, pinutol ko na lang. Hindi nga rin kasi ako nakabili ng ganyan. Ayan, para sigurado na hindi siya manikit, nilagyan ko na siyang konting grasa para madali ko na lang siya matanggal sa susunod na magkapalit tayo ng ating time machine. Ayan. Dahil makunat din tanggalin to. Pero sa pagkakataon ito ngayon, hindi ko na nga siya gagamitin ng impact. Kasi dati, pag nilalagay ko yan, ginagamitan ko pa siya impact para medyo sumagad talaga siya. At maganda yung kapit ng kanyang cover na yan. Pero ngayon, hindi ko na siya ginamitan ng impact kasi nga, yung tornilyo niya hindi na maganda. Hindi na siguro yan sisingaw, gawa nga ng kahit paano. Nilagyan nga natin ng teflon yung kanya pinaka-o-ring niya. Umangat na yan, kaya sana wag na siyang kumatas ng langis. Ayan, flat screw na nga lang pinapihit ko sa kanya. Himpitan ko na lang siya ng husto sa kanyang pinaka-flat screw. Kahit hindi tayo professional sa pagkapalit o sa pag-mekaniko, nagagamit pa rin natin itong ating kahit kaunting kaalaman para sa mga ganito mga pagkakataon na tayo na lang nagdi-DIY ng ating mga motor. Napakalaking bagay para sa atin na marunong tayo kahit konti. Hindi naman talaga larangan itong pag-mekaniko. Hobbies ko lang din to. Gusto ko lang talaga nagme-mekaniko rin talaga. Ito na nga yung ating starter guide. Itong rubber na yan. Rubber yan. Starter guide yan. Yung pinaka-guide ng kanyang chain ng starter. Sa kabilang part, meron na yung rubber. Hindi ko na tinanggal yun. Itong kabilang part lang na ito, tinanggal ko. Kasi umaharang siya dun sa pinaka-cover na yun. Kaya tinanggal ko siya. Yan, may slot naman siya dyan. Kaya hindi tayo magkakamali na paglalagay dyan. Lalagay lang natin yan. At ito na yung kanyang starter sprocket tsaka yung chain niya. Ayan, sa paglalagay na to, ayan, kung mapapansin, nakumbok yung kabilang side, tsaka dito nakumbok yung kabilang side. May polarity yung paglalagay niya, hindi basta-basta yan nilalagay. Pero sa paglalagay niya, kailangan sabay siya. Sabay yung maliit na sprocket tsaka yung malaking sprocket niya. Tapos kailangan din natin dito kunin yung circlip. Yan, dito nga natin siya nilagay sa magneto para hindi siya mawala. At ito na nga yung ating pinaka plier clip. Yan. Nalagay lang natin siya dyan. Tsaka sa ito naman yung kanyang pinaka guide niya para sa starter. Yung pinaka ilalim starter niya. Yung malaking sprocket. Guide niya yun para hindi siya tumalon o hindi siya lumuwa palabas. Tornilyo nga lang na nagkakabit yan. Ayan. Ganyan lang siya. Siyempre, susunod na dyan yung ating magneto. Ito na yung ating magneto. Sa magneto na to guys, kung mapapansin nyo, yung pinakalikod niyan, mayroon siyang ball, parang ball bearing siya na yan. Tapos meron siya spring sa ilalim. Kapag hindi na umaandar yung inyong starter, yung umaandar siya pero hindi kumakagat sa pinakamakina, hindi umaandar, ito nagiging problema niya yan. Pinakalawang o nasisira pinaka-rubber doon sa ilalim, ay pinaka-spring niya doon sa kabilang side.
may kunya naman tong magneto, doon lang natin siya tatapat, doon natin sasakto na yan, tsaka natin siya tutulak. Nilagay ko na yung magneto na yan, tsaka yung pinaka 14mm na nut, tsaka tayo magta-timing dito. Kaya bago ako nag-timing sa pinakataas niya, sa sprocket niya sa taas na yan, nilagay ko muna yung magneto. Importante na kasi yun para makita natin kung tama ba yung ating pagta-timing. Mayroon kasing sa pinakataas niya may T-mark kasi yun na kailangan nasa taas siya. Tapos ito naman sa sprocket niya, yung pinaka butas niya, yung kanina nakita natin na pinaka-dot niya, kailangan nandun din siya sa pinakatapat, sa upper part. Kaya importante din yan makalagay yung magneto pagka nag-timing tayo. Yan, pagka okay na lahat, ito pa nga yung ating tappet cover. Nilagay ko na nga rin, na-tune up ko na nga rin yan para isang baba na lang din tayo. Hindi ko na nga nakuhanan pa nga pala yung ibang mga part na to dahil naubos na yung ating memory card. Naubos na yung ating memory ng ating cellphone. Kaya hindi ko na na-check to kung umandar to, kung nang okay or hindi. Hindi ko na nga napakita sa video na to. Pero ganun lang ang pagkakabit ng ating timing chain. Ayan. So, kumamit din tayo dito ng ating liquid gasket para sa sigurado tayo na hindi napasukan ng tubig itong ating magneto. Dahil gawa nga na luma na rin yung ating gasket. Di naman tayo nakabili ng pang-replace niya. Yan. Ganun lang guys ang pagkakabit ng ating timing chain. Thanks for watching.